Mga kabayan, malamang pamilyar na tayong lahat sa mga kwento natin na merong gabay na elemento o nilalang. Pero sa storya ng to mga kabayan, hindi lang isa, dalawa ang gabay niya. Isang kapre at isang duwende na hindi magkasundo. Medyo nakakatawa yung scene ng kapre at duwende kasi hindi sila magkasundo eh. Nag-aasaran sila. Pero dito din sa kwento, yung dark side na to mga kabayan, yung dark side ng kwento, isang aswang ang pinangakuan ng kanilang angkan. Hindi tinupad ng tao yung pangako doon sa aswang, kaya naman ang binalikan ay ang bida ng kwento. Tungayan natin kung anong magaganap sa istorya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Miguelito. Taong 1973. Agusan del Sur. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mang Miguelito. Taong 1973. Agusan del Sur. Hindi madali ang pamumuhay, lalo na kung umaasa sa lapnisan. 5 hanggang 10 taon ang bibilangin bago makaani. Kinakailangan pa ng iba yung pag-aalaga para maayos ang tubo ng bawat puno. Ito ang kabuhayan ni Mang Lorenzo. Kung tutuusin, pwede naman siyang kumuha ng ibang trabaho, subalit mas pinili ang ganitong kalagayan. Paliwanag ng matanda, ito ang kabuhayan ng pamilya magmula pa sa pinakaninuno. Hindi magawang bitawan dahil nagsisilbi na ring yaman ng angkan. Kilala ng mga negosyante mula sa lumang henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Daan-daan ang kukuhain, lalo na kung si Don Julio ang tatawag. Kilala ang matandang ito bilang supplier ng lapnisan sa mga pabrika na gumagawa ng pabango. Sa isang bagsakan, malaki ang kikitain. Isa sa rason kung bakit hindi maiwan-iwan ni Mang Lorenzo. Magkanda baluktot man sa pag-aalaga ng mga puno, daang libong piso rin ang balik. Kung susumahin, milyones ang naibulsa sa loob ng ilang dekada. Si Mang Lorenzo lang din mag-isa sa buhay, kaya wala masyadong gastusin. Subalit imbis na mamuhay sa marangyang pamamaraan, pinili nito ang simple. Sapat na makakain ng 3 beses sa isang araw at makapagmeryenda. At para sa hindi nakakaalam, hindi uso ang bangko. Ang silong ng tahanan ang nagsisilbing imbakan ng limpak-limpak na pera. Ektaryang lupain ang pagmamay-ari at ito ang ginawang plantasyon. Sisimulan ang pagtatanim sa buwan ng Hulyo. May tamang distansya ang bawat binhi at katamtamang dami ng pataba upang maayos ang tubo nito. Hindi mauubusan kahit daang-daang puno pa ang putulin dahil doble ang bilang na itatanim sa mga pinutol. Marunong tumansya si Mang Lorenzo, lalo na kung hindi pa panahon ng ani. Maliban sa mismong puno, napapakinabangan din ni Mang Lorenzo ang mga bunga. Sinasabi ng karamihan, nakakalason subalit kung tama ang pagluto at sangkap na inihalo, hindi ito nakamamatay. Kaso nga lang, iba ang ginawa ng matanda. Sa kanya kasi, ginawang sangkap para sa langis. Ang mga kakilalang albularyo ay sa kanya kumukuha. Kapag nakakagawa si Mang Lorenzo, asahan na hindi natural ang langis. May kasamang basbas at bisa na higit pa sa tipikal na lana. Maliban sa lapnisan, ito din ay libangan ni Mang Lorenzo, ang paggawa ng sariling langis. Mula sa angkan ng albularyo ang ama, kaya kahit papano natutunan ang mga bagay-bagay. Paminsan-minsan rin napapasabak sa laban kontra engkanto na nakikitira sa naglalakihang puno ng lapnisan. May kakayahan din itong makipag-usap sa mga elemento katulad na lang ngayon. Kasalukuyang nagbubunot ng ligaw na damo
nang matamaan ng bunga sa ulo. Napabuntong hininga, nagkipit balikat kaso makulit ang nasa itaas. Baka gusto mong sungkitin kita. Malapit nang maubos ang pasensya ko sa'yo. O talaga, tanda? Sa taas ng puno, anong gagamitin mong panungkit? Kahit ang pinakamahabang kawayan, hindi ako maabot. Wika ng kapre. Kung bugahan kita ng langis dyan, hindi pa rin ba aabot? Ikaw walang araw na hindi mo ko ininis. Pwede bang magpaawat ka naman? Ano bang pangalan mo? At bakit? Para patawan mo ko ng ritual. Hindi mo ko maluloko. Nagmula ka sa angkan ng mga albularyo, kaya alam kong marunong ka. Pero sige, tawagin mo ko sa pangalang Ramon. Magsasabi ka na lang ng pangalan, ipapahamak pa ang kaibigan ko. Huli na to Ayoko nang pabalik-balik ng salita. Sa susunod na kulitin mo pa ako, may kalalagyan ka sa akin. Tumawa lamang ang kapre. Nagpatuloy na rin si Mang Lorenzo sa gawain. Maya-maya pa, isang duwende naman ang nakipag-usap. Buntong hiningang nakiusap dito na mamaya na makipagdaldalan dahil marami pang trabaho. Kaso nagpupumilit. Nagnanais marinig ang kwentong ibabahagi. May tumaay dito kahapon. Isang binata na may takip ang buong muka. Tinapakan pa ang bahay ko. Iniian. Pero tanggapin niya ang parusa ko. Mamamaga ang pagkalalaki noon. Talagang inabala mo pa ako para lang sabihin yan. Inistorbo na ako ng kapre, ngayon ikaw naman. Kung wala kayong magawa, kayong dalawa mag-usap. Dinadamay niyo pa ako Ang dami kong kailangang tapusin. Hindi kami magkasundo ng higanting yon. Kaya wag mong imungkahi na mag-usap kami. Pagkagamitan ko siya ng maika. Wag mong isipin na kwento lang ito. Dahil ang binatang yon ay nagbabalak na patayin ka. Naagaw ang pansin ng matanda sa sinabi ng nilalang. Inisip ang posibleng kalaban, pero walang pumapasok sa isipan. Lahat ng mga kakilala ay may edad na rin. Magmula nang nagsimula sa pagnenegosyo ng lapnisan, hindi na lumalabas ng tahanan. Hindi rin lalampas sa taniman kung sakali mang maglakad-lakad. Hindi ako tumatanggap ng biro, alam mo yan. Paano ka nakakasigurado na pagtatangkaan ako ng binata? Kilala mo ba? Alam mo ba talaga ang sadya niya? Pinagtutudahan mo ba ang kakayahan ko? Itinuring akong pinakamataas sa angka namin at pambihira ang aking kakayahan. Alam na alam ko ang takbo ng isip ng bawat tao. Maliban na lang sa'yo. Nakalunok ka yata ng sabula. O sige, paniniwalaan kita. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang sadya ng binata. Kapag hindi ka nakasagot, itatakwil kita sa lupain. Ako pa ang hinamon. Hinahanap ng binata ang puno ng lapnisan na sinasabing nagtataglay ng mutya. Kapag hindi mahanap sa lalong madaling panahon, ikaw ang tatapusin bilang tanda ng pagkabigo sa misyon. Maganda ka. Delikado ang batang yon. Duda kung kakayanin mo. Subok na siya sa labanan. Samantalang ikaw, ilang dekada nang nag-aalaga ng mga puno, wala pa rin. Napabuntong hininga si Mang Lorenzo. Hindi magawang baliwalain ang sinabi ng duwende. Pagbalik ng tahanan, hinalungkat ang mga gamit na naiwan ng mga ninuno. Kinuha ang kahon na naglalaman ng pinakamahalagang bagay. Nakainga nang makita ito. Minsan ang pinagtangkaan noon, kamuntikang mawala. Ngayon hindi makakapayag na maulit pa. Mas mabuti nga siguro kung magpakita ang binata ng sa gayon magkaalaman kami. Kung laban ang gusto, edi magbigayan kami. Binuksan ni Mang Lorenzo ang kaban. Tumambad ang sundang na nooy pinanday.
binasbasa ng iba't ibang albularyo, marami na rin ang pinugutan nito. Aswang o kahit pa yung mga elemento na walang pisikal na anyo. Matagal na rin ang huling laban, kaya nasasabik ng marinig ang sinabi ng duwende. Maya-maya pa nagmadali sa paglabas ng tinawag ni Ramon. Pinapasabi ni Don Hilario kung pwede ba raw makaputol ng kahit 10 puno ng lapnisan. Kinakailangan lang dahil nagdagdag ng order ang suki niya eh. Ramon, alam mong hindi ko pinuputol ang puno kapag wala pa sa tamang edad. Hindi pa nga ako umaabot ng 5 taon eh. At bala ko, sa susunod na dekada pang magbenta. Pakisabi kay Don Hilario, unawain niya na lamang. Pare, pagbigyan mo na, ngayon lang naman eh. Kailangan lang talaga dun sa pabrika na binabagsakan niya. Huwag ka mag-alala, doble ang bayad. Kahit triple pa, hindi maaari. Ginagalang ko mga puno. Saka lang puputulin kapag nasa wastong edad. Alam din ito ni Don Hilario. Paalalahanan mo, baka nakalimot. Napakamot ng ulo si Ramon. Maya-maya pa inutusan ang tauhan na puntahan ang negosyante para pagsabihan. Pasensya ka na pare ah. Napilitan lang talaga ako eh. Ayoko namang kontrahin yung desisyon mo. Alam kong mahalaga sa'yo ang bawat puno ng lapnisan. Etong si Don Hilario lang talaga. Maaga sa bahay kinukumbinse ko eh. Eto napilitan, pasensya ka na talaga ah. Walang problema. Naunawaan kong naipit ka lang. Kilala ko si Don Hilario. Kapag nagkandaw-gaga na memerwisyo. Eto. Uminom ka muna ng tasa. Masarap nito ah. Parang lahat ng kabag at sakit sa katawan mawawala. Ikaw ba ang gumawa niyan? Anong sangkap? Bunga ng lapnisan. Wala mang pag-aaral ng siyensya. Para sa akin marami itong benepisyo. Nararamdaman ko kasi. Naibuga ni Ramon ang hinigop na tsaa matapos marinig ang sinabi ni Mang Lorenzo. Ano? Bunga ng lapnisan, aba? Hindi naman to nakakain, hindi ba pare? Kung ano-ano talaga ang ginagawa mo. Ilang taon ko na itong iniinom. E di sana, pinaglalamayan na ako. Inumin mo na lang. Kung may mamamatay man dito, ako dapat ang mauna. Kapag nangyari yun, magpasuri ka kaagad sa doktor. Pambihira ka, alam mo. Siguro nabuburyong ka lang. Dahil sa tanang buhay mo wala kang kasama. Nag-asawa ka sana, tignan mo. Pati bunga ng puno, hindi naman sana kinakain, ginawa mo pang tsaa. Pero, masarap pa. Nakakatakam din ah. Natawa na lamang si Mang Lorenzo nang magpatuloy ito sa paghigop ng tsaa. O siya, babalik na ako sa gawain. Kung gusto mong mag-uwi, kumuha ka na lang dyan sa kusina. Huwag mo lang ubusin ha. Nga pala pare, ikaw ba yung may kaanak na binatang lalaki? May nakita kasi ako kahapon dito galing eh. Medyo kay nahinala ang kilos pero hindi ko pinansin kasi nga dito galing. Kako baka kadugo mo. Ano siya eh, kasing tangkad ko. Moreno, may kabaan ng buhok. Hindi ko lang nakita ang mukha kasi may takip eh. Nung itsura, nakita mo ba? May nagsabi sa akin kaso wala naman akong kaanak na sasakto sa pagpapaliwanag mo. Ganun ba? Wala namang nawala sa mga gamit mo. Baka magnanakaw yun ha? Napabuntong hininga si Mang Lorenzo. Dalawa na ang nakapagsabi ng tungkol sa binata. Sa puntong ito nararamdaman ang panganib. Pagkatapos ng pag-uusap, naglibot sa taniman. Pinagbasdang maigi ang bawat sulok. Hindi nagtagal. Bumalik sa daan ng may tumawag. Sa likod ng bakod, nag-intay ang isang binata. Tugma dito ang paglalarawan ni Ramon. Pero hindi gaya ng sinabi. Magaan ang presensya. Magandang araw po sa inyo. Kayo po ba si Mang Lorenzo? Pinapapunta po ako ni Tatay Miguelito. Hindi po kasi siya makababa ng kabundukan dahil sumasakit ang mga tuhod. Ako na lamang ay inutusan para kunin ng langis. Si Elso nga po pala. Halika, pumasok ka sa muntikong tahanan. Magmeryenda ka muna. Anong oras na rin no? Abalain mo ang sarili sa pagkain.
Papanik lang ako sa itaas. Kukunin ko mga bote. Nahihiyaman, kumuha pa rin ng tinapay at tsaa ang binata. Umakyat na si Mang Lorenzo sa itaas. Pinagmamasdan ang kilos ng bisita. Inihipan ng dasal ang direksyon. Saka lang nakampante ng walang maramdaman. Matapos makuha ang mga langis, nagmamadali sa pagbaba. Naku po, pasensya na po kayo kung naparami ang kain ko ha. Yung tsaa po kasi ang sarap eh. Tamang-tama lang yung anghang. Tapos may kaunting aroma ng iba't ibang sangkap kagaya ng luya at lapnisan. Aba, ikaw pa lang ang tumama sa mga sangkap. Marami ako inilagay pero napangalanan mo ang ilan. Dalan mo si paring Miguelito. Baka sakaling makatulong sa pananakit ng tuhod. Ito pala ang langis sa sinasabi niya. Maraming salamat po ha. Hindi na ako magtatagal. Kailangan ko pong lumakad, malayo pang uwian ko eh. Salamat uli. Pinagmasdan ni Mang Lorenzo ang papalayong binata. Ngayon lang napansin ang pagkulo ng langis. Talagang uso na ngayon ang mataas na uri ng sabulag. Naisahan mo ako, binata. Sige lang, ipagpatuloy mo. Hanggat wala kang ginagawang masama, kakawaan pa rin kita. Hindi ko rin ugaling pumuksa ng hindi nalalaman ng tunay na pakay. Malabo pa sa ngayon, kaya hahayaan muna kita. Makaraan ng ilang oras, binabagabag sa ideya ng binata. Lalong hindi mapakali ng sulsulan ng duwende. Para malinawan, sinadya ang tahanan ni Mang Miguelito. Matapos malampasan ang kabundukan, nahinto sa pagbungad ng palayan. Nagkakalat ang espantaho na aakalain mong nagkaroon ng sariling buhay. Sanhi ng hangin ang paggalaw. Pero sa sulok ng paningin, tila ba may mga nilalang na nagbabantay. Nagpatuloy sa pagbaybay ng daan si Mang Lorenzo. Panay iwas sa apoy mula sa bitbit na sulo. Walang hangin, pero sumasayaw ito. Gustong dumapo sa muka. Maya-maya pa, kapansin-pansin ang presensya. Kumpirmado ang pagkakakilanlan ng kumulo ang langis. Nagkusa itong ilantad ang sarili, napangisi ang matanda. Kaharap ngayon ang nilalang na kung tawagin ay bawan, isang uri ng sigbin na kasing laki ng kalabaw. Madalas alaga ng gabunan. May mahabang buntot na isa sa ginagamit pang patay sa biktima. Magkasing haba at tulis ang mga ngipin at makuko. Matingkad ang mga tenga. Nanlilisik ang mga mata. Kilala sa bilis ng kilos lalo na kung sapat ang pagkain nito. At para sa nakakaalam ng ganitong klase ng nilalang, ginagamit ito ng gabunan para manalasa sa mababang uri ng angkan dahil ang tanging kinakain, aswang na nakahanay rito. Nakiramdam si Mang Lorenzo. Walang ibang halimaw sa paligid at wala ring ibang tao. Kaya naman, isa lang ang naisip ng matanda. Siya ang pakay ng nilalang. Mula sa pagkakayapos ng itim na tela, inilabas si Mang Lorenzo ang sundang. Nang makita ito ng malinaw, kapansin-pansin ang takot sa mga mata. Gustong tumakbo, subalit para bang may pumipigil. Dahilan para ipagpatuloy ang pananalakay. Sa isang kurap bigla itong nawala. Nang mapansin nasa likuran, animoy aararuin sa bilis ng takbo. Nakailag naman ang matanda at hindi na pinahaba ang oras. Sinabuyan ng langis at tinaga. Dumagungdong ang tunog ng paghiyaw at pagbulusok sa palayan. Nagwawala habang pagulong-gulong sa putikan. Pasalamat ka, yan lang ang naputol. Huwag kang umiyak, gagaling pa naman yan eh. Pwede ngang ako na lang ang gumamot eh. Yan ay kung magsasabi ka kung sino ang amo mo. Humiyaw ang bawan. Nang makayanan ang sakit ng naputol na tenga, masama ang tingin na humarap kay Mang Lorenzo. Handa na sana sa pagsugod nang iduro ang sundang
Wala itong nagawa kung hindi manatili sa kinakatayuan. Hindi ko na uulitin pa ang sinabi ko kaya sumagot ka. Baka sakaling palampasin pa kita. Umangil ang halimaw habang inuunawa ang ibig sabihin. Isang bato ang umagaw ng pansin. Nang malingat dahil umilag, dito tuluyang nakatakas ang bawan. Nang sulyapan ng bato, kahubog ni Celso. Batay sa nangyari kanina nung karapang binata at ngayon, nakumpirma na ang kutob. At dahil nakalayo na rin hindi na nag-abalang sumunod. Nagpatuloy sa pagbaybay ng daan patungo sa tahanan ni Mang Miguelito. Magiliw siyang pinapasok ng albularyo. Tinapos ito ang ginagamot na pasyente bago siya hinarap. Magkape ka muna. Gawa lang ito sa bigas na mais kaya pagpasensyaan nyo na. May tirang biskwit dyan. Pagtyagaan nyo na lamang. Nga pala, hindi mo galing bumisita sa bahay-bahay. Anong meron at napadpad ka ngayon? This oras pa ng gabi. Nakiramdam muna si Mang Lorenzo. Kaso nga lang masyadong malinis at walang bahid ng kasamaan. Naguguluhan ng matanda kung may kaugnayan ba ito sa binata. Nga pala, meron ka bang anak na binata, pamangkin o apo? May pumunta kasi sa bahay. Nagpakilala bilang Celso at ang sabi tatay kanya. Siya ang kumuha ng mga langis. Si Celso, apo ko yon. Ilang taon pa lang yun sa akin. Nasawi kasi mga magulang sa isang trahedya. Walang mag-aaruga kaya kinupkup ko na lang. May dala nga siyang tsahe. Sabi mo raw, sa bunga ng lapnisan. Pare, hindi ba tayo malalason yan? Sandali. Eto bang apo mo? Yung Celso nandito ba yan? Oo, nandun siya sa kwarto niya. Naulan kasi habang pauwi kaya yun inapoy ng lagnat nagpahinga. Nakiusap si Mang Lorenzo na silipin ang binata. Nagtatakang pumayag si Mang Miguelito. Hindi maiwasang maisip kung siya ang nagkamali o hindi gaanong naunawaan ang pangyayari. Palihim na nagsagawa ng ritual. Malinis ang binata. Walang bahid ng anumang kasamaan. Pasensya ka na. Gusto ko lang makasigurado na ang taong nagpakilala kanina ay tunay. Gamutin mo ang binata. May kapit siya ng duwende. Ay nako, nakakaya. Isa akong albularyo pero hindi ko man lang napansin ang sinasabi mo. Maraming salamat. Kahit pala hindi mo araw-araw sinanay ang sarili sa lihim na karunungan, nariyan pa rin sa pagkatao mo ang pagiging mahusay. Nasa dugo nyo na talaga. Hindi na rin ako magtatagal. May kinakailangan pa akong tapusin. Pasensya na kung inabala pa kita. Nako, gabi na. Kahit may tinatago kang karunungan, delikado pa rin ang daan. Dito ka magpalipas ng gabi. Tumango si Mang Lorenzo. Pumayag na rin para mapag-aralang mabuti ang apo nito. Gustong makasigurado na wala sa tahanang ito ang kalaban. Kinabukasan nakumpirma ng matanda na inosente ang binata. Dito napagtanto na maaaring kinopya ng kalaban ang katauhan ni Celso para lituin siya. Ngayon na alam na, hindi na ito magagamit laban sa kanya. Sa pagbaybay ng daan pauwi, napahinto uli sa palayan. Naroon ang mga magsasaka. Napapatanong sa nangyari. Nasira ang malaking bahagi ng taniman. Sa napapansin ni Mang Lorenzo, may kasama sila na hindi dapat naroon. Sinuri isa-isa hanggang nasipat ang nag-iisang lalaki na nakatingin. Ngumisi pa ito. Inasar sa makahulog ang titig. Nang kumilos ang matanda, nagmamadali sa pag-alis. Dali-daling sinundan, umakyat ito sa bakod ng baluarte. Hindi na bahala si Mang Lorenzo dahil sa oras na nasa pagmamay-aring lupa ang kalaban. Wala na itong takas. Inilabas ang sundang, nagsaboy ng langis sa paligid. Natanaw ang lalaki, nakalambitin sa puno ng lapnisan. Ay nako iyo, masyado kayatang kampante. Ginamit mo pa ang katauhan ng iba para manalasa dito sa teritoryo ko. Aminin mo nga, anong sadya mo?
Gusto ko lang naman sanang malaman kung ano ang kalagayan ng buhay mo ngayon. Lorenzo, matagal na nang huli tayong nagkita. Sa katandaan mo, hindi mo na yata ako naaalala. Isa pa, malaki ang duda ko na natatandaan mo pa ang nakalaban noon. Napaisip ang matanda. Masyadong pamilyar sa kanya ang boses. Kaso nga lang hindi mapangalanan. Diretsuhin mo ako. Ano ba talaga ang sadya mo? Huwag na nating pabay ng oras. Pinapahalagahan ko ang bawat segundo. Mainipin ka pa rin kagaya noon. Ikaw na ikaw ang kilala kong Lorenzo. Ako rin naman eh. Ayoko nagsasayang ng oras kaya tandaan mong mabuti ang sasabihin ko. Ngayon na nagkita tayo, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Kaya humanda ka. Huling wika nito. Sa sanga ng bawat puno dumaan. Tumalon sa bakod at saka tumakas. Napabuntong hininga si Mang Lorenzo. Hindi nag-abalang sandan dahil ginugol ang oras sa pagkilala kung sino ito. Inabot pa ng ilang oras kaso hindi matukoy. Magsigarilyo ka muna. Mukha kang unggoy dyan. Masyado kang seryoso. Kalmaan mo lang. Kahit hindi tayo magkasundo minsan, hindi ko hahayaan na may manggambala dito. Naging tahanan ko na ito ang taniman mo sa loob ng maraming taon kaya kahit papano, responsable ako sa pagprotekta sa iyo bilang may-ari. Wika ng kapre. Pabiru pang nag-abot ng tabako. Ako rin. Makikisali sa usapan. Subukan lang ng lalaking yung bumalik dito at magkasik. Puputulin ko ang pagkalalaki niya. Kayong dalawa yung puputulan ko ng pagkalalaki. Kitang seryoso yung tao dito eh. Mangiistorbo kayo. Hindi nyo kailangan mangialam. Sarili kong problema to. At ako lang ang mag-ayos. Hindi ako nasisindak sa lalaki. Ang inaalala ko lang sino siya at paano ako nakilala. Kung makapagsalita akala mo, nasilayan ako magmula ng pagkapanganak eh. Kumpara nung una, hindi ko mabasa ang isip ng lalaki. Kaya wala akong maiambag sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Ibabalita ko rin kung ano man ang malalaman ko. At ikaw, Higante, nasa puno mo ang lalaki. Hindi mo man lang nilabutan. Kahit kailan, puro ka sigarilyo. Kung makapagsalita, akala mo may ambag. Pareho lang tayo, huwag kang magmagaling. Hindi pinansin ni Mang Lorenzo ang pagtatalo ng dalawa. Pumasok na ng tahanan para mabigyang oras ang sarili. Bago mahulaan kung sino ito, isang halimaw ang sumubok sa kakayahan ng matanda. Nakapamewang na sinilip ang nilalang. Hindi mawari kung papatulan o hahayaan. Ito ang nakalaban na bawan. Bakas pa ang sugat na naputol sa tenga. Kasalukuyan itong naghasik sa pananim. Sinisira ang mga binhi ng lapnisan. Lumitaw ang kapre at duwende, pero sumenya si Mang Lorenzo na huwag pakialaman. Wala ka talagang kadala-dala. Gusto mo yatang putulin ko ang kabila mong tenga. O baka naman nagsawa ka ng mabuhay, kaya lumalapit ka sa kamatayan. Sinasabi ko na nga ba, hindi pa naman ako marunong maawa kapag nasasagad. Pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo. Umangil ang halimaw. Maya-maya pa nagsimulang umatake. Sinalubong kagad ni Mang Lorenzo ng taga. Sa kabila ng bilis nito, nahabol pa rin ang patalim. Hindi nakatagal, nanghina kagad. Mahusay ka nga talaga, Lorenzo. Kahanga-hanga ang kilos mo. Kung gumalaw ka ay parang binata pa. Kung hindi kita kilala, masasabi kong hindi tugma ang liksi mo sa edad ngayon. Ilang taon ka na nga? Kanina ko pa iniisip kung sino ka talaga. Sigurado o na ngayon pa lang tayo nagkita.
Hindi ko na rin itatanong kung sino ka, alam ko naman na hindi mo sasabihin eh. Hayaan kung ang takbo ng pangyayari ang maglantad ng katauhan mo. Siguraduhin mo lang na may sapat kang rason para hindi ko mapatay. Ako pa ang tinakot mo. Hindi na uso ang paninindak, Lorenzo. Ang mabuti pa, iligpit mo ang bawan dahil may susunod pa riyan. Wika nito. Bago makakilos si Mang Lorenzo, umatake muli ang bawan. Pinigilan siya nitong habulin ang lalaki. Kinagat sa binti. Mabuti na lamang nasaksak kung kaya't nakagante kahit papano. Napatiimbagang dahil hindi inasahan na tatalab ang mga ngipin. Nagdurugo pa rin ito. Bagay na kinabahala. Minadali ang pagtapos sa nilalang. Sunod-sunod na hagupit ng itak. Mabuti na lamang pumabor ang pagkakataon. Maya-maya pa bumulagta ang bawan nang isay habang puno ng sugat. Upang makasigurado, pinugutan ng ulo. Ano? May ilalaban ka ba ba? Bagsak na ang katawan mo. Kung may isasaba ka pa, iharap mo na. Nagmamadali ka lang naman dahil nag-aalala ka sa sugat mo. Hindi ba malakas ang dugo nyo para kusang labanan ng lason? Ito ay subok na katangian na ng inyong angkan. Sigurado kung taglay mo rin yan. Kaya para saan pa ang pag-aalala, Lorenzo? Marami kang alam sa angkan namin. Kulang na lang isipin ko nagmula ka sa aming angkan. Pero kung wala kang sasabihin, pwede bang tapusin na natin ang laban? Tutal magkarap na tayo. Tayo-tayo lang din ang andito. Tanda, mas maiging gamutin mo na lamang ang sarili mo. Sasabihan ko sila na huwag ka munang sugurin dahil parang nanghihina ka na. Wika nito. Nagmamadali sa pagtalikod. Hinabol ni Mang Lorenzo, subalit hindi magawang sundan dahil kumerot ang sugat. Dali-daling bumalik ng tahanan, sinimulang gamutin. Hindi na pinatagal pa. Ang pamamaraan ng mga ninuno ang ginamit. Isinalang sa makina ang pinagsisibak na lapnisan. Pinong durog ay sinindihan. Inintay hanggang kumapalang usok at saka itinapat sa sugat. Habang nililinis ng init ang lason na nananalaytay sa dugo, sinabayan ng maiksing orasyon. Pinaliguan ng langis at saka binendahan ng makapal na tela. Ang tira sa pausok ay dali-daling inilibing. Isa itong sumpa para tuluyang mapuksa ang lason. Hindi na rin binigyan ng pagkakataon na makapagpahinga dahil dumating si Ramon. Hindi halos masundan ang sinabi sa sobrang bilis. Ang naunawaan lang, may humahabol na nilalang. Ayaw sanang mangialam ni Mang Lorenzo dahil meron pang iniinda. Kaso nga lang sa pagpupumilit ng kaibigan, wala nang nagawa. Kinaladkad siya. Dinala sa daan na sobrang dilim. Saka lang napagtanto ng tumagal. Nagbago ang anyo. Hindi to si Ramon, kung hindi ang lalaki. Napailing matapos makatanggap ng sunod-sunod na suntok. Nahihilo. Hindi malaman kung bakit sa puntong ito nakaramdam ng panghihina, bagay na hindi naman dapat. Maging ang langis na nakasugbit, hindi magawang magbigay ng senyales. Nakalimutan ding bitbitin ang sundang, kaya lumaban ng mano-mano. Todo bigay ang kalaban. Hindi nagtagal tuluyang natumba si Mang Lorenzo matapos kumirot ang sugat. Sa tindi ng pananakit, kusang nanlumo ang katawan. Dito na rin nakatanggap ng bugbog. Kung hindi lang dumaan si Mang Miguelito, marahil ikinamatay. Naglabas na kasi ng patalim ang kalaban, akma na sana siyang tatapusin. Nahimasmasan makalipas ang ilang oras. Puno ng dahon ng katawan, lalo na ang binting sugatan. Nang pakiramdaman ng sarili, naguguluhan dahil kakaiba ang panghihina. Sumasagi sa isipan ang pagkagat ng bawan. Ito ang tinurong dahilan. May ilan akong kakilala na kinagat ng sigbin. Lahat sila patay talaga. Hindi naman sa tinatakot kita pero ang sabi mo kasi bawan.
Hindi ba bihira na sa panahong ito ang ganyang klase ng sigbin? Wala rin ako narinig na gabunang nag-aalaga ng ganyan. Hindi naman sila magtatagal sa mundo kung wala mag-aaruga, hindi ba? Yan nga din ang ipinagtataka ko. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lalaking yun. Pero kilalang kilala niya ako. Pati na rin ang angkan ni tatay. Kahit anong isip ko, hindi ko siya mapangalanan. Yan din ang kanina ko pang inaalala. Nakita ko ang lalaking yun nung nagpulong kami para puksain yun ng bibiktimang aswang. Malala ang kaso ng yagaw sa panahong yun. Inutusan pa nga ni paring Lando, tapos kung hindi ako nagkakamali, tinawag siya sa pangalang Using. Yon ang pagkakarinig ko. Using? Wala akong kakilala na ganyan ang pangalan. Ibahagi mo nga nalalaman sa kanya. Kay paring Lando ko rin to nalaman. Likas kasi sa akin na mag-usisa. Ang sabi niya hindi tugma sa itsura ng lalaki ang edad nito. Kumbaga, sobrang tanda na ng edad pero batang-bata ang itsura. Kung muka ang tatansyahin, parang nasa 40 taong gulang. Pero bakit ka kaya gustong biktimahin? Napabuntong hininga si Mang Lorenzo. Siya man, hindi alam ang dahilan ng pananalakay nito. Habang nagpapagaling, matyagang nag-intay sa pagbabalik ni Using. Nahihiwagaan sa katauhan nito. Nasasabik na muling magpakita. Tumulong na rin sa paglatag ng pangontra sa buong lugar si Mang Miguelito. Bumabalik ito tuwing takip-silim para samahan siya sa pagsapit ng gabi. Nang may kumatok sa bakod na yari sa yero, hinanda kaagad ang sundang. Bumungad si Ramon. Papasok na sana ito pero hinarangan niya. Gusto lang makasigurado na totoong tao ang tatanggapin sa tahanan. Sasta mong yan parang kakatay ka ng tao ah. Kakaiba ang sundang mo. Saan yari yan? Hindi ko naman naangkinin, titignan lang. O siya, wag na nga. Nandito ako para kumbinsin ka uli. Si Don Hilario may bago na namang pakiusap. Pagbigyan mo na lang para matapos sa tayo. Pabalik-balik siya sa bahay eh. Magpapahanap pa siya ng ligaw na lapnisan. Natigilan si Mang Lorenzo nang marinig ang sinabi nito. Ligaw na lapnisan. Hindi ito basta-basta termino na tumutukoy sa lapnisan na tumutubo kung saan-saan. Dito na rin nagsimulang magduda sa katauhan ni Don Hilario. Ilang dekada niya na itong suki, subalit ngayon lang mukhang unti-unting lumalantad ang katauhan. Sige, sabihin mo sa kanya. Hanapin ko ang tinutukoy na ligaw na lapnisan. Kailan niya ba kailangan? Sa lalong madaling panahon. Pero ano na kahit mo ngayon pumayag ka kaagad? Maraming salamat talaga ha. Siya na rin daw ang magbibigay ng bayad dahil gusto niya ikaw mismo magatid ng lapnisan. Sa puntong ito lalong namuo ang kutob ng matanda. Sige, sabihin mo sa kanya, kaunting tis lang. Dadaling ko rin ang pinapahanap niyang ligaw na lapnisan. Pag-alis ni Ramon, binuksan muli ang kaban at kinuha ang mutya na nagmula pa sa mga ninuno. Ipinasa sa bawat henerasyon ng angkan. Ang anting-anting na ito ay walang iba, kundi ang mutya ng lapnisan. Muli, binuhay ito mula sa napakahabang pagtulog. Dinasalan, kinargahan ng orasyon. Pasensya ka na kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Magpapatulong lang ako para sa misyon na ito. Asahan ko ang pagtutulungan natin, kagaya pa rin ang nakasanayan. Tatapusin ang kalaban sa lalong madaling panahon. Palipat-lipat ang tingin sa mutya at sundang. Hindi nagtagal. Lumabas na rin ang nagsimulang hanapin ang tinutukoy na ligaw na lapnisan. Kung bibilangin, ito na ang tamang oras para muling magsilang ng mutya. Noong kapanahunan ng pinakaunang ninuno na nag-aral ng karunungan, nagritual sa binhi ng lapnisan, magsisilang ng mutya sa bawat pagsapit ng ilang dekada. Nakuha na rin ang unang bunga at ngayon ang ikalawa. Pinuntahan ng kagubatan na nagpatubo ng mga puno. May lapnisan subalit hindi ito ang pakay. Naglakbay sa kabilang bahagi ng gubat. Ganon din ang naabutan. Hanggang sa napansin ang mga bakas. Nang pakiramdaman,
May nauna sa kanya, naghahanap din ng puno. Binilisan ni Mang Lorenzo ang kilos sa takot na maunahan. Kagaya ng inasahan, lupo ng umatraka ang naabutan. Mula sa angka ng sigbin subalit iba ang lahi. Kung ang bawan ay kasing laki ng kalabaw, iba naman ang sukat nito. Kumakain pa rin ang aswang na nahahanay sa mababang uri. Kamukha lang din ng bawan. Pero ang pinagkaiba, hindi umaatake na nag-iisa. 3 ang kaharap niya ngayon. Mga pare, balita ko, hinahanap nyo rin ang ligaw na lapnisan. Baka pwedeng sumabay sa inyo. Naghahanap din ako eh. Pabirong wika ni Mang Lorenzo. Bagay na hindi nagustuhan ng mga ito. Naganda nang magsimulang umangil. Sabay-sabay sa pagsugod. Animoy mga kalabaw na handang sumuwag sa iisang biktima. Kumpara sa bawan, wala itong takot kahit ano pang medalyon ang iwasiwas sa muka. Ang alam lang kasi nito, umatake ng umatake, kaya nang ibalandra ang sundang, baliwala lamang. Hinigpitan ni Mang Lorenzo ang planong pagpapatumba. Malalaki ang mga kalaban at sobrang liksi. Binasa muna ang galaw bago makipagsabayan. Nang matukoy ang kahinaan ng mga ito, hindi nagdalawang isip sa pagsugod. Diretso sa puno ang matalim na sundang. Sunod-sunod na saksak sa lalamunan at paghuli ng taga sa leeg. Hindi man magawang pugutan ng ulo, saktong nalagutan ng hininga. Tila ba galing sa pangangaso si Mang Lorenzo na nakahuli ng 3 baka. Pinagpawisan ako ng kaunti ah. Kumabuhay man kayo uli, sana biyayaan ng kaunting utak. Wala kayong utak eh, kaya madaling napapatay. Binigyan nyo pa ako ng trabaho. Kailangan pang sunugin ang mga katawan nyo. Dahil kung hahayaang nakatiyaya, baka linlangin nyo ang dadaan magpanggap kay mga baka. Minadali niya ang pagliligpit sa lugar. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap ng ligaw na lapnisan. Hindi na mabilang kung ilan ang sinuyod sa gubat. Dumaan ng umaga, ilang bahay na ang pinakiusapan para sumilong sa gabi. Idagdag pa na naligaw dahil kung saan-saan na sumuot. Ngayong nakarating sa kagubatan kung saan naging tirahan ng mga katutubong banwaon, matalim ang titig ng mga ito sa katulad niyang dayo. Natagalan pa siya ng lumantad ang datu. Hindi man pinakilala ang pangalan, mababakas ang kabutihan. Inunahan na ni Mang Lorenzo. Napadaan lang ako dahil naghahanap ng ligaw na lapnisan. Huwag niyo sanang mamasamay ng pagparito ko. Hindi kayo ang aking sadya. Tumingala sa kalangitan ng datu. May binulong sa hangin. Nagsagawa ng maikling dasal. Nang magmulat sinagot si Mang Lorenzo. Makikita mo ang puno ng ligaw na lapnisan kung saan nakaturo ang huling sikat ng araw. Ito rin ang puno na nakatadhanang magsilang ng mutya. Teka sandali. Paano mo nalaman ng tungkol dyan? Unahin mo muna ang paghahanap sa puno bago magtanong. Hindi lang ikaw ang pinag-uusapan dito. Maraming nagnanais ng punong yun. Tumango si Mang Lorenzo. Matapos makapagpaalam, nagpatuloy na sa paglalakbay. Hinintay ang paglubog ng araw. Umakyat sa pinakamatayog na puno para masilayan ang sikat nito. Walang kurap na pinagmasdan at nang masilayan ang direksyon ng huling sikat, walang pagdadalawang isip na pinuntahan. Sa wakas nahanap din ang ligaw na lapnisan. Hindi na tumunganga. Sinimulang tagain ng puno. Maya-maya pa natigilan nang mapansin ang presensya sa paligid. Hindi nag-iisa at lalong hindi halimaw. Binaliwala dahil nakatingin lang laman ng mga ito. Kaso nga lang naglikot ang kamay ng isa. Aksidenteng pinihit ang gatilyo ng baril. Wala na ring rason para magtago. Lumantad ang mga ito sa utos ng amo. Walang iba kung hindi si Don Hilario. Inutil kasi ang pesting to. Sa katay ng kamay bumaril ng walang pahintulot. Bilisan mo ang paghahanap ng Mutya Lorenzo. Wika nito.
Pumwesto ng upo sa tabi. Mutya, sa pagkakalam ko puno ng ligaw na lapnisan ang inutos mo. Yun ang sinabi ni Ramon. Hindi ka ba mangmang para ganyan ang pagkaunawa sa ligaw na lapnisan? Tayo lang ang nandito, huwag ka na magmaang-maangan. Wika ni Don Hilario, kalmadong humithit ng sigarilyo. Itinigil ni Mang Lorenzo ang pagtaga. Sa katunayan wala namang balak putulin ng puno. Umakto lang para kay Don Hilario. Hakbang na sana para turuan ito ng leksyon. Kaso nasipat si Using sa hindi kalayuan. Nakangisi itong kumaway at sahudyat. Sumugod ang mga alagad na bawan. Hindi nakakilos si Don Hilario at ang mga tauhan nito. Ilang segundo lang ang tinagal at binawian ng buhay. Ako naman na mag-uutos sa'yo. Hanapin mo ang mutya. Wika ni Using. Pumuslit sa pwesto ni Don Hilario. Pinulot pa nito ang tabako. Ano nga ang pangalan mo, Using? Tama? Hoy, hindi mo ako mauutusan. Magkaliwanagan nga tayo. Ano pa talaga ang problema mo sa akin? Hindi na ako magugulat kung pati ang pangalan ko alam mo na. Pero sana, maging ang dahilan ng pagsalakay ko may ideya ka dapat. Nakakapagod magpaliwanag. Baka kulangin ang araw at gabi kapag nagbahagi ako. Masyado ka maraming alam sa angkan ko. Kaya marahil isa ka sa mga kalaban ng mga ninuno ko. Hula lang pero malay natin tama ako, hindi ba? Hanapin ko ang mutya para sa'yo, pero ano naman ang gagawin mo? Hindi gagana ang gamit sa katulad mong isang mantas. Matapos ang ilang pag-iisip at pag-intindi sa presensya ni Using, sa wakas natukoy din ang lahi nito. At dahil likas sa isang mantas ang magagalitin, kapag nakakaramdam ito ng galit ay kusang nagpapalit ng anyo. Wala rin itong ibang alam kundi patayin ang sumasagad ng pasensya. Sa mga hindi nakakalam, isang uri ng aswang ang mantas. Taglay nito ang katawan ng tao na hubot-hubad. Malaki ang pangangatawan, matutulis ang mga pangil at mga kuko. Bukod sa balahibo, meron pa itong parang maliit na galamay sa katawan na kung ididikit sa biktima ay parang insekto, nakakainin ang laman hanggang sa mamatay. Pinakaayaw ko may nakakalam kung sino ako. Masyado mo kong kinilala. Bagay na ikinakagalit ko. Inilantad mo ang sarili mo, hayop ka. Kalmaan mo muna bago mo ko patayin. Ano ang koneksyon mo sa angkan ko? Wala akong malinaw na naaalala sa'yo at ng mga yumaw kong ninuno ay walang koneksyon sa'yo. Mula pa sa ikalawang henerasyon ng angkan mo. Si Mang Juliano. Hindi ko makakalimutan ang kasinungalingan niya. Nangako siya na sa takdang panahon, ipagkakalob sa akin ang mutya ng lapnisan. Pero imbis na sa akin, sa anak niya ibinigay. Pinasa ito sa mga apo hanggang sa nakarating sa'yo. Ang sabi sa akin wala na ang mutyang yun. Pero dahil magsisilang pa ng isa ang ligaw na lapnisan, kailangan kitang hanapin para makuha ang gamit. Ikaw lamang ang makakakuha ng mutya mula sa puno, kaya bilisan mo ang paghahanap. Naniwala ka naman, ang sinabi ng ninuno ko ay isa ding kasinungalingan. Ang punong ito ay matagal nang nagsilang ng mutya. Sumabay sa unang pagsilang maraming taon na ang nakalipas. 2 subalit isa lang ang nabuhay at yun ay walang iba kung hindi ang ginamit ng mga ninuno ko na nasa akin na ngayon. Inilahad ni Mang Lorenzo ang mutya. Kumislap ito, kasabay ng bahagyang pagyanig ng puno sa likuran. Nagkaisa ang enerhiya ng mutya at mismong puno. Nang maunawaan ni Using ang kaganapan, lalong napikon sa galit, walang pasabi na sumugod. Hindi inatrasa ng matanda, sinabayan ng liksi, tinapatan ng lakas dahil sa dobleng lakas ng mutya. Matapos makaisa ang puno, walang kahirap-hirap na tinapos ang buhay ni Using. Isang taga ang tumama, halos mahati ang katawan. Hindi lang yun, isinubong mutya at sa pagbigkas ng dasal,
Lumitaw ang apoy na siyang kusang sumunog sa bangkay. Pasimpleng pinulot ang mutya at nilinis. Ang mga bawan na alagad nito, hindi na nagsayang ng buhay. Kusang umatras, nagtakbuhan para iligtas ang mga sarili. Kung tutusin, pwede na kitang patayin nung araw pa. Nung una tayo nagkita. Pinalampas ko lang talaga ang pagkakataon para malaman kung ano nga ba ang sadya mo sa akin. Malas mo, hindi umayon sa'yo ang kaganapan. Malakas ka sana, pero mas malakas ang mutya ko. Dinuraan ni Mang Lorenzo ang abo ni Using. Inilibing ito sa mismong puno ng lapnisan. Ang bagay na pinangako sa kanya ng mga ninuno ni Lorenzo. Maya-maya pa, nagbigay galang sa puno at saka nilisan ang lugar. Napatay niya man ang aswang. May bahagya sa kanya na nalulungkot sa kaganapan. Ang inaasam lamang ni Using ang pangako ng mga ninuno niya. Pero may bahagi din kay Lorenzo na natutuwa. Ganon katalino ang kanilang lahi na gawang paikutin ang isa sa pinakanakakatakot na nilalang. Nagawang paikutin ang mga aswang gamit ang malakas na mutya ng lapnisan. Tatlong patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan. Na-ospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya. Kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, pasensya na dahil lang sa inggit. Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang, Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.